So, good evening guys. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba kayo gagawa ng sarili ninyong shared link kapag ang i-upload ninyong file sa mga shop ninyo is multiple files. For example, this one, yung shinare ko na I can trace line and shape na digital product. So, may tatlo kasi yun na file. Yung cover photo at saka yung back photo niya, back cover. And then yung front pages at saka yung back pages. So, itong tatlo na to dahil pag nag-upload tayo ng file sa mga shop natin, for example, sa Etsy at saka sa Rocket.ph, isang file lang yung allowed na i-attach. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng isang PDF file kung saan itong mga files na to is makikita ninyo gamit yung PDF file na gagawin natin. So, kung una natin gagawin, for example, na-click nyo na yung link na share ko sa group. Ito yung makikita ninyo. Dapat ito yung makikita ninyo. And then after that, ang gawin ninyo, right-click, and then ang gawin ninyo, make a copy. Or download nyo. Download na lang para sarili nyo talagang copy. So, isa-isa, magda-download tayo yan. Yan, download tayo. Yan. And then, pag nakapag-download na tayo, nakita nyo, ayan, download na natin yung tatlong file. Ang gagawin natin, i-save natin siya doon sa Google Drive natin. So, to do that, ang gawin mo, check mo muna kung saan ito nag-save. For example, ako, pag nag-download ako, lagi akong sa Google, sa download siya pumapasok. Pag nag-download ako, sa download folder siya pumapasok dito. So, makikita nyo ito yon. So, itong tatlong file na to, yan yung i-upload natin na file dun sa Google Drive para makapag-generate tayo ng file. Nakita nyo na ako saan nakasave yung mga files na sinave natin from dun sa original na file na binigay ko sa inyo. Ang gagawin nyo, pumunta kayo sa Google. So, ito yung magamitin kong Google yung sa business ko. And then, pagpunta nyo dito sa Gmail nyo, makikita nyo dito, Google Apps. Hanapin nyo lang yung Drive. So, Google Drive, yan yung ibig sabihin niya. So, click mo yan. And then, pwede kang gumawa ng sarili ng folder. For example, new. Gawa ako ng new folder. Na gusto ko, free. Yan. Nagawa ko na yung folder. Open mo lang yung folder na ginawa mo. And then, right-click. And then, file upload. No. Click mo yan. And then, iselect mo yung i-upload mo yung file. Ibig sabihin yung isasave ng file from desktop or laptop mo na storage, papunta dun sa Google storage. So, itong tatlong to, yan yung isa-save natin dun sa Google Drive natin. So, ang gawin nyo, kung click, ganito. Para automatic ma-highlight yung tatlo. And then, open. Click mo lang yung open dito. Tapos, antayin lang natin siyang mag-upload. Kasi dito makikita yung load siya. So, mag-lit lang naman yung file natin. So, mabilis lang siya mag-upload. So, itong file na to, nakasave na siya sa iisang folder. Ngayon, ang gagawin natin, para magkaroon tayo ng shareable link, na kung saan, isa lang yung link na gagawin natin, pero ma-access mo itong tatlong file. Ang gawin ninyo, yung mismong link ng folder, yun yung kunin ninyo. So, click mo lang itong arrow down, and then share, and then click mo itong share na to, yan. Tapos diba share, tapos share dito. And then, ang gawin mo, dito yung sa restriction, gawin mo siyang anyone with a link. Para pag in-access ni buyer, wala nang restriction. No? For example, yan yung unang mga na-access doon sa file na to, itong sessionnaire ko. Nung in-open nila, nang hingi pa si Google ng approval from me na mag-access yung mga nag-open nung link na binigay ko. So, para hindi na ganun ang mangyari, click mo to, restriction, and then, itong general access, ang doon gawin mo,
anyone with a link. Click mo lang yan. And then, send. And then, balikan mo yun. Share. Para lang sigurado ka na okay pa rin siya kahit na i-close mo. Pero mo ito, copy. So, yung link na yan, yung nakopy mo na link, yun na yung maging shareable link mo. No. Ngayon, to do that, para ilagay naman natin siya sa Rakuten.ph at saka sa Etsy. Kasi hindi ka pwedeng magbigay dun lang ng link lang. Dapat file yung i-attach mo. Ang gawin mo, punta ka ng Canva. And then mag-create ka ng isang design. Medyo mabagal si Canva, sorry. Yan, pumili ka lang dito ng kahit ng isang format na gusto mo. Ako ang lagi kong ginagamit yung Instagram post square. Then after niya, nanganap lang ako dito ng elements. For example, click here. Pili tayo ng maganda. So, syempre, dahil digital product, dapat yung kukunin natin is naka-free siya. No, free element dapat. So, yung free element na yan yung mga walang crown. No? So, ito yan. For example, ito wala siyang crown. Ito wala din. Ito wala din. So, yan yung mga free. So, yung may mga crown, hindi mo siya pwedeng kunin kasi baka makapiright ka and masuka ni Canva. So, better, kunin mo talaga yung mga free lang talaga. So, para di tayo tumagal, ito yung kunin natin. No? Click here. Yan. Then, parang i-paste mo dyan yung link. Click mo tong 3 button. And then, link. And then, i-paste mo lang dyan yung link na kinapin natin kayo doon sa Google Drive na ginawa mo. And then, enter. So, once na kinlik yan, automatic, pupunta ka dun sa Google Drive folder na ginawa mo. So, ang gawin mo, para mangyari yon, i-save mo siya as PDF. So, download, and then, PDF. Ang gamitin mo pag ganon, is ito, yung PDF standard. Hindi yung best for printing ha. Ito, PDF standard. And then, download natin. Hindi ka kang lagyan ng design. It's up to you. No? So, ito na siya. Open natin yan. Yan. So, pag in-open natin siya, ayan, PDF file na yung ma-open natin. So, pag kinlik natin to automatic, pupunta tayo doon sa ginawa natin folder, which is yung free, di ba? Tapos yung tatlong file. So, ayun lang. Yun lang yung pwede nang gawin kapag yung file na sinisell mo is multiple file yun. So, nangyayari to kapag yung in-offer mo is naka-bundle or ganito, kailangan na separated siya into different file. So, ayun lang. Sana nakatulong. Good night. Pasensya na kung hindi ako nakapag-upload ngayon kasi yun nga, may sakit ng ano ko. Gaya, umiiyak mo naman. So, ayun lang. Thank you. Bye-bye!